Hello everyone, it's me again, Burntam, JWTV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, tuturuan namin kayo kung paano mag-check o mag-test ng bad knock sensor or good knock sensor. Ito yung nabili natin, check natin kung may tamang voltahe na binibigay. Okay? Ito ay para sa Toyota Altis Corolla 1.8G. Yan. Para sa mga Altis to. So, yan yung positive niya. Ilagay lang natin dito. Sa positive din ng voltatista, tapos yung ground dito. Yan yung socket niya. Okay? Tapos ito ilalagay natin sa 200 volt AC. Okay? Para matesting natin yung AC volt niya. Yan. Ang gagawin natin, lalagay natin dito. Make sure na mahigpit po to yung sa terminal niya. Tapos ipitin natin dito sa gato. Ito yung tamang procedure. Dapat hindi maluwag. Tapos yung ground nya, yan. Dito lang yan kahit. Tapos kayo ng knocking sound. Mag-produce kayo ng knocking sound, mabigat para mas maganda. Dapat either tataas yan 3 volt, 4 volt hanggang 5 volt, okay na yun. Ibig sabihin gumagana to. 1 volt, 3 volt, 3.5, 2.5, 4.5. So nag 4.5 siya, di ba? So ganoon lang po yung pag-test dito sa knock sensor po natin mga ka-DIY, para malaman nyo po na good po ito. So ayun, napalabas po natin yung volt value nya na hanggang pinakamataas na po is 5. So tumataas pa siya. Good po yun, good sign po yun. So yan, nakalagay dapat sa 200 volt AC. Yan, AC volt po, hindi DC. So ganyan po yung lalagay nyo. Pag sa resistance naman po, lagay nyo po sa 2 ohms. Yan, yan po ang resistance. Okay? Ito po yung nabili natin ay used na po yan. Surplus Japan. Hindi po tayo bumili kasi may mga nabili na po na tayo ng mga aftermarket sa online. Hindi po siya, defective po yung mga yun. Kaya dapat na i-check nyo muna ganito bago nyo ilagay kasi mahirap po maglagay. Lalo na sa Toyota Altis, kailangan mo tanggalin yung intake. Good. Tara. Dito po natin ilalagay mga ka-DIY. So ito kasi, ang knock sensor, ito po yung socket na pakita mo. Yan. Red. Yan. Pero dito kulay blue, yung original niya. Okay? Isang wire lang po yan, nandito sa ilalim. So pag magtatanggal kayo, magpapalit kayo ng knock sensor dito sa Toyota Altis, tatanggalin mo talaga ito. Kaya ang hirap. Kaya bago nyo ilagay, pagka bumili kayo, kailangan na i-testing nyo muna. Yan, surplus po yan mga ka-DIY. So yan po, 78 72M. Yan. Yan po yung niya, original. Okay? Kita nyo naman, use na po yan, surplus. Yan, additional info po mga ka-DIY, turuan po namin kayo. Ito yung continuation ng kung paano mag-check or mag-test ng good na knock sensor sa klaseng sasakyan. Okay? Kasi same lang naman po yung prinsipyo or logic ng pag-check nito. So ayan, mag-check muna tayo ng resistance. Yan. So ayon sa napanood ko na isang vlogger din, pag mag-check kayo ng resistance, lalagay nyo sa ohms. 2 ohms. Yan. 2 ohms yan, di ba? Yes. So, yan. OL yung lalabas dyan. 2 ohms. Sabi niya, dapat may lalabas na resistance. Ayan. So, ito, nilagay natin yung probe sa positive. Positive din po dapat. Tapos, itong body nito, yung bakal na yan, ground yan. Yan, lalagay natin. Wala. Diba? Okay, wala siya, oh. So, pag yung susundin natin yung procedure na yon, yung tinuro ng isang matanda na dapat may lalabas daw na resistance kasi yun daw po ang sign ng good. Wala po siya. So, bad po ito. Pero, para mapalabas po natin to na may resistance, ganito po. So, ayan mga ka-DIY. Para lumabas po yung resistance niya. Yan, o. O, diba? Kita nyo na, lumalabas yung resistance. Yun, o. Kasi, lumalabas lang po ang resistance ito pag grounded. Bakit po kanyo? Hinawakan ko yung positive, tapos hinawakan ko yung ground. Grounded po siya. Masisira po pag ganito. So, ang sinabi doon sa 100
98,000. Diba? So ganyan, wala oh. Pero pag hawakan ko to, ganyan, lalabas yan. Yan, diba? Lumalabas yung resistance niya. Dapat po hindi ganyan kasi ang ano po nito, ang prinsipyo po niya, ito po, pag ikakabit mo po sa block, sa ground na po ito mismo. Lahat po ng body ground ng sasakyan, ground na po yun. Chassis, oo. Tapos itong red na to, ito po yung signal, positive po yan na magbibigay po ng signal sa ECU or doon sa computer box mismo. Okay, so dapat, ang pag-check po nito, dapat po, disclaim ko lang po, dapat walang lalabas na resistance. So dapat yan, mag-i-stable po siya sa OL. Yan po nakalagay. Ilagay nyo po sa 2 ohms. Ohms po yan. O, diba? Pero kung gusto nyo po na tumunog po ito, dito nyo po ilalagay sa continuity. Ohms din po yan. Yan, continuity po yan. Ohms din po yan mga ka-DIY. Ito po. Kung may sign na ganyan. So tutunog po yan. Yun. Okay? So alam nyo na mga ka-DIY ha. Dapat ganun. Ngayon naman ang check natin sa volt. Dapat may lalabas na volt value 5. 3 to 5. O, more than 5 mas maganda. Ayun, check natin to. Hindi tayo mismo dito magpupukpok. So dadalhin natin doon sa gato para may kapitin natin. Tara. Okay. So ayan, i-check naman po natin yung volt value niya. Dapat mapalabas po natin yung 3 to 5 point. O, 3 to 5 volt or more than 5 volts. So ilalagay po natin to sa volt naman po mga ka-DIY. 200 volt. Yan, 200. Okay? Tapos ilalagay po natin sa AC. Yan, kasi nasa DC siya. DC is direct current. AC po tayo. So nakalagay sa AC. Tapos ito ilalagay natin dito sa gato. Yan, igagato po natin para maipit po siya. Parang ito yung makina o yung block ng sasakyan. Okay? So nag-i-experiment po tayo para alam nyo po kung good yung binili nyo na knock sensor, lalo na sa mga online. Kasi po ako, nakabili na po ako ng dalawang ganito na replacement sa online. Yung bago nasa 1.5, mga ganun. Hindi po siya okay, defective po siya kasi hindi ko po na-check. Ito surplus, pero galing po sa sasakyan na gumagana po talaga yung knock sensor. Ngayon nakalagay na po 200 volt. So yan, nilagay natin yung ground dito. Tapos ibabang natin to. Yun, 5.9. 7.6. Yun, nalakas. 6.5, 6.8, 7.3. Yun. So ganun po ang pag-check mga ka-DIY. Habang lumalakas yan, tumataas din po yung value ng voltahe niya. Yun po yung resistensya na volt. At yun po ang binibigay po niya na signal sa computer box. Dapat po ganyan. So ito po ay okay po yan. So pag nag-check po kayo, resistance muna, dapat wala pong lalabas na resistance. Lalagay nyo po sa continuity. Dapat OL or sa 2 ohms. Ganyan. Dapat walang lalabas na resistance. Kasi pag may lumabas na resistance, grounded po yun. Kaya mga ka-DIY, papakita namin sa inyo para makita nyo yung difference ng good knock sensor at yung bad knock sensor na tatanggalin natin kasi may check engine siya. Yun ang naano natin sa scanner natin, code PO P0325. Pag ganun na po ang lumabas sa scanner, knock sensor na po yung kailangan yung palitan. So ayan mga ka-DIY, ito po yung babaklasin natin na knock sensor na kung saan ito yung papalitan natin. Ayan, wala kasi tayo nung tools nito, yung socket, kaya best grip na lang pagtatanggal natin. So tanggalin muna natin dito. Ayan. Pataas pa ganyan, pa kanan. So tatanggalin natin. Ang ganyan lang po pagtanggal ito, kahirap-hirap. Papalit ka na sa loob pa ng intake manifold. Yan o. So testing natin. Tara. Yan, so ito yung good kanina na surplus or second hand. Tatanggalin natin. Yan, ito yung ipapalit natin doon. Ayun yung i-ano natin mga ka-DIY. I-testing natin. Sige, lugan pa. Lugan. Sige, balik mo na. Sige. Sige. Oop. Yan. Tingnan muna natin. I-check muna natin yung resistance niya mga ka-DIY. So, lagay natin sa continuity.
Yan. So, ganyan dapat. Tumutunog ka na, sir. O, diba? Wala. Ilagay natin sa 2 mega ohms. Saan yun to? Hindi ko mabasa. Ito, no? Yan, ano? So, walang resistance. So, parang good din siya. Parang ganyan, di ba? Kasi dapat walang resistance. Ngayon, check natin yung volt niya. Lagay natin sa 200. 200 ba yan? Opo. So, lagay natin sa AC. So, dapat magkakaroon siya ng voltahe. Sige, oh. Lumaba mga ka-DIY. Wala siyang volt na binibigay. Mahina. Wala talaga mga ka-DIY. Sira po. So yan po yung sign na sira po yung lock sensor. So ang problema kasi nito, ito yung sinasabi ko sa inyo na binili ko as brand new pero sa online. Nung nilagay ko, may fault ako kasi hindi ko pa na-check. So dapat pag bibili kayo, i-check nyo muna ng ganito. So dapat may voltahe po siya. So yan, check natin ka-DIY. Ito yung nabili ko na surplus. Yun. 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 Yung kanina, umabot sa 101 lang. Yes. So yan. So ayan mga ka-DIY, hoping na may natutunan na naman po kayo sa vlog content na ginawa natin ngayon kung paano ho mag-check or mag-test ng knock sensor kung good or bad pa po siya. Sundan nyo lang po yung process dahil dito sa SPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa SPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa SPT, sharing is Caring. So ayan mga ka-DIY, pinili po natin to sa Shopee yata o Lazada. Meron naman po to available. Surplus po yan. Pwede naman po sa mga nagpa-parts out online. Mas maganda na bumili ka ng surplus. Pero make sure na pinatest mo yung resistance niya at yung volt value niya na nasa 5. Okay, mahal po ito mga ka-DIY. Actually may 5,000 pa nito. Yung sa mga online nasa 700, 1,000, 1,500. Aftermarket po yung brand new. Mas maganda na bumili kayo ng surplus para mas accurate po siya. Galing talaga sa sasakyan ng Toyota Altis. Okay? Got all pinaturin, burn down. I know.